Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po at nais ko lamang pong malaman kung sa oras na ito maayos ang ating broadcast. Tumihingi po ako ng paumanhin. Hindi po namin alam kung ano pong nangyayari ngayon sa Facebook or sa OBS. Yung OBS po, yun po yung ginagamit namin pong streaming application. Kahapon po nagkaroon din kami ng suliranin sa Winnipeg Unida live broadcast at noong nakaraang Friday, ganun din po ang nangyari sa akin. Kaya po hindi po namin malaman, pero awa po ng Diyos, ngayon pong umaga ay nakapag-broadcast naman po tayo. Mukha namang okay so far. So kindly connect or kindly comment kung okay naman po ang sound at okay po ang lahat. So marami pong salamat. Sa araw pong ito ay muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong The Reformed View of the Rapture. Ayan, so mga minamahal na mga kapatid, the doctrine of the rapture has been topic of significant debate in evangelical circles. Ito po ang laging pinagmumulan ng napakalaking mga kaguluhan, ng mga katanungan, ng iba't ibang pananaw, maging ang mga simbahan na may kinikilalang organisasyon sa bawat lokal na kanyang simbahan, may iba't ibang pananaw tungkol sa view na ito ng eschatology. Ano po ba mangyayari pagbalik ng Panginoon? Ano ba ang ating pananaw tungkol sa pagbalik ng Panginoon? At ako po ay naniniwala na many local churches, depende sa pastor kung ano ang stand nila dito po sa usapin ng eschatology o yung the end times or the last things. Sa nakalipas na mga araw, tumalakay na po tayo, akin pong tinalakay yung Olivet Discourse. Kung hindi nyo po ito na napanood, balikan nyo po yung Tinig ng Pag-asa YouTube channel kung saan ito po ay ipinahayag ng Panginoon doon sa Mount of Olive sa Matthew chapter 24 to 25. At doon po ay sinagot ng Panginoon ang tanong ng mga alagad tungkol sa kailan gigibain yung templo at kailan ito mawawasak at kailan at ano pala ang mga palatandaan ng kanyang pagparito. Kaya sa Matthew 24, idinitalye ng Panginoong Hesukristo kung ano yung mga palatandaan ng kanyang pagparito. Ngayon, i-connect natin yung mga sinabi ng Panginoon na yon, kung mga palatandaan ng kanyang pagparito na tinalakay niya sa Olivet Discourse, dito sa pananaw natin sa kanyang pagbalik. Ano po bang mangyayari sa kanyang pagbalik? Mga minamahal na mga kapatid, again, gaya ng binanggit ko kanina, the rapture is a debated topic, especially between the dispensational and the Reformed theology. Alam niyo po ba yung dispensational? Ito yung mga naniniwala sila na ang Israel ay Israel as a nation, but the Israel is a chosen people of God separately and differently from the church. Na po? So yun pong pag pinag-uusapan ng Israel, hindi mo siya pwedeng i-connect as a church because the Israel is a separate entity katulad ng paniniwala ng mga dispensational. Kaya yung mga dispensational, wala po silang binabantayan kundi Israel. Lahat ng nangyayari ngayon sa Israel, doon sila nakatutok. Pero mga kapatid, hindi na po ganon. Para sa mga reform, dapat ang tinututukan ay ang iglesia kasi hindi naman yung bansang Israel ang naghihintay sa Diyos. Ang naghihintay sa Diyos, walang iba kundi ang kanyang iglesia. Yung iglesia ang naghihintay kay Jesus. The Israel right now are not waiting for Jesus. They are serving a different God. They are worshiping a different God. No? So, kaya doon pa lang nagkakatalo kasi yung mga dispensational, dahil chosen people ng Israel, hanggang ngayon chosen people sila yung pinagtutuunan ng pansin. No.
kung titingnan po natin sa New Testament, the church now is the new Israel, the spiritual Israel. So doon po medyo magkakaroon ng malaking kaibahan. So nagdidebate po doon sa bagay na yon. Ano po? So the dispensationalists believe, eto yon in a secret rapture before tribulation. And this is what we call the sikat na teaching ngayon. Kasi ang mga nagtuturo nito ay mga sikat, kagaya ni John MacArthur, dispensationalist si John MacArthur, no? Bagamat ang kanyang soteriology ay reform, and many Baptist, even Baptist reform, are leaning towards dispensationalism. So ano ba yung dispensationalism? So sila yung naniniwala dun sa secret rapture. At siguro kayo na nakikinig sa akin ngayon ay naturuan na rin ng ganon. May narinig nga ako, yung dating simbahang pinaglilingkuran ko dati nung nasa Caloocan, narinig ko yung pastor doon ngayon nagturo, naku po, katakot-takot na kakaiba. No po? Hindi lang dispensational lang tinuturo niya, kakaiba pa, na si Jesus daw pumunta sa impyerno at nangaral pa sa impyerno. Saan niya pa napaghahagilap yun? Nakakalungkot po ito kasi wala pong mga basihan yon. At naniniwala po sila na sa teaching nga ng dispensationalism, eto po, makinig po kayo, especially yung mga miyembro at kaanib ng Iglesia Evangelika Unidad de Cristo dyan sa Pilipinas. Para po maging malinaw sa inyo to, kausapin nyo yung mga obispo nyo. Sila naman yung mga tagapagturo talaga ng doktrina. Sila ang mga tagapagturo ng saligang batas. Tanong nyo sa kanila, ano po bang stand natin tungkol sa end times, sa eschatology? Kasi marami nagtatanong ng mga kaanib, ano po ba yung ating pinaniniwalaan? Katulad ba tayo ng mga Baptist na merong mangyayaring rapture bago dumating daw yung tribulation? Kasi ganyan po yung view ng dispensationalist. Si Kristo ay babalik, no? Katulad ng sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, sa tunog ng trumpeta, hindi mauuna yung mga buhay, uunahin muna yung mga patay. Pagbuhay ng mga patay, kukunin ngayon yung mga mananampalataya at pagsasamahin ito sa alapaap. Ayun, so yun po yung secret rapture na sinasabi. Yung mga maiiwanan, dadanas ng 7 taong tribulations. Tama? Ganun po yung naituro at yun po yung dispensational view. Sa loob ng 7 taon na paghihirap, doon po magtatatak na yung Antikristo, lilitaw na yung mga Antikristo, hindi ka na makakabili, ang makakabili lang yung may tatak sa noo at sa kamay, at kung ano-ano pa. Sa loob ng 7 taon daw na yun, sobrang hirap, ang kaligtasan mo lang daw doon, huwag kang magpapatatak. At pag wala kang tatak, pagbalik ni Jesus, no, yun yung ikatlong balik na yon. Kasi yung unang balik, yung kinuha, yung secret rapture, tapos babalik pa uli ikatlo. Pagkatapos, anong mangyayari? Itatayo ni Jesus yung kanyang millennial period, no, 1,000 years. Na 1,000 taon si Jesus na maghahari dito. Kasama na yung mga inyakyat niya, ibinalik niya uli, pagkatapos yung mga hindi nagpatatak. So yun po yung teaching ng dispensational. Sabihin niyo po kung hindi. Tapos sa 1,000 years na yon na naghari na ang Panginoong Jesucristo, pag malapit nang matapos yung 1,000 years, papakawalan uli si Satanas. At pag pinakawala si Satanas, makakapandaya pa uli si Satanas. At pag sa dami ng madadaya ni Satanas, yun po ang pagsisimulan ng digmaan sa buong mundo. Yun, yung Battle of Armageddon. At saka po paghihiwalayin pa yung mga kambing at yung tunay na mga tupa, yun yung final judgment. Ubod ng haba. Yun po mga kapatid, ang teaching ng mga dispensational. Now, si Pastor Ruel, kung kayo po'y pamilyar, lagi nyo naman pong nakikita sa aking mga post sa Facebook, yung tinatawag na Reform Perspective. Mga kapatid, ang Winnipeg Unida Christian Church ay hindi po Reformed Church. No, I just want to clarify. Hindi po kami Reformed Church na nag-a-adhere sa mga sa mga panuntunan when it comes to polity, when it comes to church organization sa Reformed organization. No po?
kami po'y na-establish. Actually, ang pinanggalingan nga po namin, hindi naman lingid sa inyo, galing kami sa Pilipinas mula sa Iglesia Evangelika Unida de Cristo. And we adhere to what the Constitution of Bylaws ng Unida Pilipinas. Nung dumating po ako rito, wala po akong binago, kaya hindi nila ako pwedeng pagbintangan na ako ang bumago ng teaching, na ako ang bumago ng saligang batas. Hindi. Ang bumago po ay yung mga nasa Pilipinas, kaya wag niyo akong pagbintangan. Ang teaching na ito, teaching na ng mga naunang mga ninuno at mga pastor. Kung hindi man naituro, kasalanan nyo ng naging pastor nyo, pero sinuri ko ang saligang batas at ito po ang mga turo ng atin pong pinaniniwalaan. Ang problema nga po, lahat kasi ng bagong turo, mga seminar at mga teaching ng kung sino-sino, ina-absorb ng mga pastor at inia-apply sa kanyang mga kongregasyon. Yung mga obispo na dapat tagapagbantay ng mga turo, hindi naman nila ginagawa. Na dapat sila'y magbantay sa mga teaching, hindi nila ginagawa, at ang ginagawa, nakikipag-agawa ng mga simbahan at local congregation sa mga pastor. Ewan ko po, pero iyon po yung nangyayari. Kaya tuloy ang nangyayari na nababago yung katuruan ng simbahan. So, kaya ngayon po, aminin man natin o hindi, many pastors of the Iglesia Evangelika Unida de Cristo believe in the dispensational view. But then again, ano ang Reformed perspective? Ano yung pangunahing pinaniniwalaan ng mga Presbyterian, kung saan ang simbahang unida sa Pilipinas at dito galing sa simulain ng mga Presbyteryo o ng mga Presbyterian. So Reformed theology teaches different than the teaching of the dispensationalist. The Reformed theology teaches a single return of Christ. Makinig. Pagbalik ni Kristo, iyon na yon. wala nang iba, no po? So atin po yang titingnan ayon sa liwanag ng banal na kasulatan. This presentation na gagawin ng inyong lingkod will explore the biblical and the theological foundation of the Reformed view. So eto po ang mangyayari pagbalik ng ating Panginoon ayon sa liwanag ng Olivet Discourse na itinuro ng Panginoong Hesukristo. We will not dwell more on the book of Revelations. Ito nakakatawa eh. Pagdating sa mga end times, palibasa ang huling aklat ng Biblia ay yung Revelations, iniisip ng marami, sa Revelations mo matatagpuan ang lahat ng tungkol sa pagbalik ng Panginoon. Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan na ang Book of Revelations ay bunga ng pangitain. Ito po ay pangitain ni Juan, a vision of John. Kapag vision, hindi po ito kasing klaro ng sinabi mismo ng bibig ng Panginoon. Subject po lagi ito sa interpretation. At ang panaginip, subject sa interpretation ng nanaginip o ng pinagpakitaan ng vision, at subject sa interpretation ng pinagkwentuhan ng vision. Kaya yung mga pastor na nagbabasa ng Revelations, ganun magiging napakagulo ng kanya-kanyang interpretasyon. Even those pastors on the dispensationalist view, may kanya-kanyang interpretasyon ng aklat ng Revelations. Kaya ang mga Reformed sa halip na magdwell on the book of Revelations, which is full of symbolical things and event, might as well listen to what Christ had said already sa book of Matthew 24 and 25. Sino ang mas madaling intindihin? Yung babalik o yung nakakita lang ng pangitain papaano babalik? So again, the book of Revelations, hindi po natin dinidiscredit yan. Yan po hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Sulat po sa mga iglesia yung nakalagay dyan. Pero
wag nating kalilimutan, most of what is written in the book of Revelations are symbolical in nature. Subject for interpretation at nakakatakot mag-interpret dahil hindi naman po pwedeng tayo mag-i-interpret. Let the scripture interpret its word. No po? So, ang akin pong pananaw, tingnan natin kung ano sinabi ng Panginoon, turo ng Panginoong Hesukristo, at ito ang ating paniwalaan. Kaya, sa umagang ito, ilang po yung ating gagawin. I-define po natin what is rapture. Yan. So, understanding the rapture in the scripture. What is rapture? The term rapture comes from Latin rapturo, sa Greek harpazo, na ang kahulugan caught up. So, yan ang meaning yan. So, makikita po natin yan sa 1 Thessalonians 4:17, where believers will meet Christ in the air, will be caught up in the air. Yan po yung ibig sabihin yan. So, while the concept of believers being caught up to meet Christ is biblical, the timing and nature of this event are interpreted differently within Reformed theology. So, yung pong binabanggit ng 1 Thessalonians 4:17, is this a secret event or part of Christ's visible return? Doon po nagkakatalo. Yun po bang 1 Thessalonians 4:17 ay sikretong pagdagit, o ito po ay ang pagbalik na ng Panginoon bilang visible coming sa mundo? Diyan magkaiba ang view ng dispensationalist at ng reform. So, ngayon ating tingnan, ano ang mas tama? Tingnan natin ang sinasabi ng reform perspective. No, the reformed view of the rapture. Ang paniniwala ng mga reformado at ng mga nauunang mga scholar ng Biblia ay meron lang tinatawag na single return of Christ. Makinig mga kapatid, mga kaanib ng Winnipeg Unida at ng Unida Christian Church of Canada, isang balik lang si Christ, kasi ang sabi niya ay ako'y babalik, di po ba? So, ipaghahanda ko kayo ng lugar sa John 14 at kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako. So, yun ang hinihintay natin. Katulad po ng tinalakay ko noong nakaraang linggo, yung the parable of the 10 virgins. May naghihintay at ang tunay na elect at ang tunay na iglesia ay handa sa paghihintay kasi meron siyang extra oil sa kanya. Ano yung extra oil na nasa kanya? It is the Holy Spirit that will enable him or her, the church, to wait and persist. Yun yung tinatawag na perseverance and preservation of the saints. Sa paghihintay na ito, hindi madaling maghintay, nakakainip maghintay, magulo ang mundong kinalalagyan habang naghihintay, may tribulation habang naghihintay, and yet, siguradong babalik ang kasintahang lalaki. Problema lang, hindi natin alam. So, itong single return na ito ni Kristo ay pinaniniwalaan ng mga reform. Unlike the dispensationalism na nagtuturo naman ng two-stage ng pagbalik ni Christ. Ano yung two-stage na yon? Yung tinatawag na secret rapture followed by a visible second coming. Yun yung naipaliwanag ko kanina. No, actually, hindi ko dapat ipaliwanag yun. Dapat sila magpaliwanag eh. Pero, ang turo po kasi ng dispensational, gaya ng binanggit ko, dadagitin muna yung mga Kristiyano at yung mga namatay na binuhay, tapos dadalhin sila ng Panginoon. Kung saan, hindi malinaw, hindi naman binabanggit. Pero they will be with the Lord ng 7 taon kasi magkakaroon ng tribulation ng 7 years. Doon po sa 7 years na yon, yung pagbalik ni Kristo nakadepende pa ayon sa mga dispensational kung mid-trib ba, kung post-trib ba, kung pre-trib ba yung pagbalik.
So, yun po, no? Iba-iba yun. Pre-trib, mid-trib, post-trib. So, basically, yung mga dispensational believe na after 7 years ay babalik si Christ. Yun yung second coming para sa kanila. Kasi yung secret rapture naman, hindi pa yung coming kasi sikreto pa. Pero basically, kung magbibilang kayo, kay secret yan, kung ano man yan, ikalawang pagbalik yon. At yung visible, ikatatlong pagbalik. Contrast na yon sa sinabi ng Panginoon. Na ang paniniwala ng mga Reform, walang secret rapture, walang ikatlong pagbalik, pagbalik ni Kristo, iyon na yon. Reformed theology affirms that Christ will return once at the end of history. There is no second rapture, or there is no secret rapture. Ano sinasabi ng talata? Acts chapter 1 verse 11. Ano sabi diyan? Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you in heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Kung paanong nakita at nasaksihan ng mga alagad na umakyat si Jesus sa langit, ganun din siya babalik. Hindi sikreto, hayag, nakikita. Hebrews 9:28, anong sabi? So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. He will appear a second time to bring salvation to those who are waiting for Him. Amen? Ano po? So, yan po yung Reformed perspective about the rapture. Single return. Ang pangalawa, resurrection and the transformation of believers. Instead of a secret rapture, the Reformed theologian understand fully well 1 Thessalonians 4:16-17 to describe the bodily resurrection and the glorification of the believers at Christ's return. Look at this. 1 Thessalonians 4:16-17. Ang sabi po dyan ni Pablo, for the Lord Himself will come down from heaven. Hindi po sinabing may secret rapture dyan, no? Ang sabi po, babalik ang Panginoon, He will come down from heaven. Kailan? Anong palatandaan? With a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. This is also what Christ is saying on Matthew 24. Palatandaan ng kanyang pagbalik ay ang tunog ng trumpeta with a loud shout of the archangel. Si Pablo, ang linaw ng theology niya eh. Ang linaw ng turo ni Pablo kasi naiintindihan niya yung sinabi ni Christ doon sa Matthew, sa Olivet Discourse. At ang sabi po doon, and the dead in Christ will rise first. Tama po yun. Ano po? Pagbalik ni Kristo, mabubuhay yung mga patay. After that, nabuhayin yung mga patay, we, referring to the believers, ano po, lahat na ng believers yan. Believers na yan. Lahat ng naghihintay. Ano sabi? We who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, ano sabi? We will be with the Lord forever. So ano po yan? Yan po ang sabi. Yan po yung hinihintay natin. Nakukunin tayo ng Panginoon. Kung tayo buhay pa, kasama ng mga namatay, bubuhayin, kukunin tayo ng Panginoon. At ang sabi ng 1 Corinthians, nilinaw pa yan ni Pablo uli sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya rito, listen, maaring misteryo to sa inyo ha. Sasabihin ko, this is a mystery. We will not all sleep. Hindi tayo lahat mamamatay. Pero lahat tayo babaguhin. We will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye. Kailan?
Kailan tayo babaguhin? Yung mga buhay yan, no? Yung mga buhay. Sa huling tunog ng trumpeta, katulad ng trumpetang tumunog sa 1 Thessalonians 4, katulad ng trumpetang binabanggit sa Matthew 24 sa Olivet Discourse, the same trumpet will sound. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, hindi na sila mabubulok, and we, na mga buhay, will be changed, katulad ng katawan ng mga binuhay na mga patay, imperishable. Kung babasahin nyo nga yung 1 Corinthians 15, binigyan pa ng emphasis dyan ni Paul yung kaibahan ng iba yung katawan ng isda sa katawan ng tao, iba yung katawang nabubulok, iba yung katawang panlangit. Sabi nga niya, mga hangal, iba yung katawang panlangit sa katawang panlupa. We will be changed pagbalik ng Panginoon. At ang sabi, we will meet Christ in the air. Ito yung pangatlo. So, take note, meeting Christ in the air equal a triumphal procession, hindi pagtakas. So, yung pagmi-meet kay Kristo doon sa air ay katulad ng pagmi-meet doon sa 10 virgins parable. Nasasalubungin ng bride yung bridegroom sa kanyang pagdating. Kaya dapat yung bride ay ready for the coming of the bridegroom. It is a triumphal procession. Papapasukin na yung mga bride to meet the bridegroom. Hindi katulad ng teaching ng mga dispensational na pagtakas. Dahil may tribulation na mangyayari, you will be caught up, itatakas kayo doon. Kaya yung mga pag naturuan kayo ng dispensational, ang katwiran, ay, hindi na naman namin dadanasin yan eh. Hindi na kami makaka-experience ng persecution kasi dadagitin muna kami bago mangyari yung tribulations. No! Hindi ganun. Kaya nga po ang teaching ng Panginoon, there will be persecution, there will be tribulations. Sa mundong ito, pahirap ng pahirap. Kaya nga si Pablo, no, sabi niya, mas nanaisin ko pa na kunin na ako ng Panginoon. At darating yung panahon sa buhay ng mga mananampalataya, mas gugustuhin pa nila na sila'y kunin na ng Panginoon sa kamatayan at doon na lang maghintay dahil sa hirap ng buhay na padating. At sinabi yan ni Pablo kay Timoteo, in the last days, ito yung mga sitwasyon. Kasama mananampalataya doon. Kasama si Timoteo na sinasabihan ni Pablo na in the end times, it will be difficult. Kaya huwag kayong magpapapaniwala sa mga pastor na nagtuturo, gaganda buhay, aasenso, yayaman. Wala hong ganun. Hindi ho ganun. Hindi naman po ako doomsayer. I am not a doomsayer. Pero yun ang totoo, yun ang sinasabi ng Bible. Wala tayong pangakong mapangahawakan ng mga politiko, ng hari o ng sino mang mga ngakong gaganda ang buhay. Sa korap na puso ng mga tao, lagi pong may pang-aabuso, laging may kasamaan, laging merong hindi mabuting bagay na magaganap. Kahit nandito pa ang mga mananampalataya, life will be difficult. Life will be full of tribulation. Pag hindi nyo sinabing hindi pa tribulation ang buhay ngayon, sabihin nyo paraiso ito. But you will not find heaven here on earth. You will not find it. Kaya ang pag-asa natin, kaya nga yung blessed hope lagi na tinuturo natin, ang pag-asa lang natin pagbalik ng Panginoon. Yun ang pag-asa. Sa mundong ito, magkakasakit ka kahit anong gawin mo. Sa mundong ito, tatanda ka, mamamatay ka. At mamamatay kang walang pag-asa kung wala ka kay Kristo. Pero kung nasa Panginoong Hesukristo ka, ang kamatayan ay kapayapaan dahil paghihintay ito sa kanyang pagbalik at mauunang bubuhayin ang mga patay. Amen? Wala na kung ano-ano pa. Hindi pagtakas ang rapture. It is a triumphal post-procession meeting the bridegroom by the bride. That is the parable of the 10 virgin. Amen? Diba? So sana naiintindihan nyo.
The phrase to meet the Lord in the air sa 1 Thessalonians 4:17 does not imply believers leaving the earth permanently, but rather meeting Christ in a royal procession as He return in triumph. Matthew 25 verse 6 po yun, makikita nyo. Where the wise virgins go out to meet the bridegroom and escort him back. Amen? Now, Matthew 25:6, ang sabi diyan, at midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Di ba yung parable of the 10 virgins? So, pinakikita po diyan, yung mga wise virgins na ready for the coming of the bridegroom, sumalubong sa kanya to a joyful, triumphal procession. Amen? Now, tingnan natin yung contrasting view. The dispensational versus the reformed view. Unahin natin yung dispensational. Total naman, yan ang mga pinaniniwalaan nyo at yan ang mga itinuro sa inyo ng mga pastor. Unahin natin the dispensationalism or dispensational view. Una, they believe in a secret pre-tribulation rapture. Ayan, so palagay ko naturuan ka niya, no? Niniwala ka na dadagitin, kukunin bago mag-tribulation. At ito ay 7 taon. No? They believe where believers are taken to heaven before 7-year period of tribulation. Tapos, ang paniniwala ng dispensationalism, they distinguishes between Israel and the church sa redemptive plan ng Diyos. So, yung redemption, pinaghihiwalay nila. Yung plano ng Diyos sa Israel at ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia. No po. So, they seize a literal 1,000-year reigns of Christ. Sila po'y naniniwala sa millennium na merong 1,000 years na paghahari si Kristo sa kanyang ikatatlo ng pagbalik. Kasi yung unang balik niya nga, sikretong rapture, kukunin. No, gano'n ang pinaliwanag ko kanina. At doon sa kanya ikatlong pagbalik, yun na po yun. Maghahari si Kristo ng 1,000 years dito sa mundo. Pinaniniwalaan nila yung pre-millennialism. What about the Reformed view? Kumpara lang natin. The Reformed view sees the rapture as part of Christ's final return. So naniniwala tayo sa rapture, pero yung rapture natin ay hindi pagtakas kung hindi ito na yung parte ng pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tama po yun, unang bubuhayin ng mga patay. Tapos yung mga buhay will be caught up with Him like the bride, the wise virgins na naghihintay sa kanyang bridegroom. So we holds the view that the church is the fulfillment of Israel. Ang pangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, bangamat sila'y mga Hudyo, ay na-fulfill kay Kristo at si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia, hindi lang ng bansang Israel. So therefore, we are part of Christ's body that includes the Gentiles and all the nations together in one body, which is the church, who the head is Christ. Amen? Kaya sa Reform view, we look at the church as the fulfillment of Israel. Hindi magkaibang redemptive plan. So we typically embraces either amillennialism or post-millennialism. So sa Reform view, meron po naniniwala na amillennial or post-millennial. Pero mas marami po ang nakakiling doon sa wala na po yung 1,000 years na yan. Wala na pong millennial para sa mga nasa Reform side. Ayan. So let us look at the biblical passage and how it was explained. So tingnan po natin yung mga key biblical passages. Una, 1 Thessalonians 4:13. Ano po ang sabi diyan? Resurrection
not secret rapture. Sabi po ng 1 Thessalonians 4:13, 18. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Listen. Dito, binanggit ko na yan kanina, pag ikay hindi Kristiyano at namatay ka, wala kang hope. Pero pag ikay Kristiyano, there is hope. Ang linaw naman niya, si Pablo may sabi niyan. Sabi niya, I do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you will not grieve. Sino ang tatangis? Yung rest of mankind na walang hope, because they don't have Christ. So ang sabi po ng verse 14, for we believe that Jesus died and rose again. So we believe that God will bring Jesus those who have will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him, according to the Lord's word. Ito yung Olivet Discourse sa Matthew 24 and 25. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Verse 16, for the Lord Himself will come down from heaven, minsan lang yan, with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Ano mangyayari? And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Period na eh. Hindi po ba? Ang simpleng-simple. Wala nang maraming paliwanag. Pag ituturo natin ang end times, ituro natin ang Matthew 24, nandun ang mga palatandaan, ituro natin yung 10 virgins at yung parable nito, at ituro natin ang 1 Thessalonians, maiintindihan ng ating mga miyembro paano babalik ang Panginoon. Wala nang kung ano-ano pa. Verse 18, therefore encourage one another with these words. Ano sabi ni Paul? Ito ang ipang-encourage natin sa mga miyembro. Huwag yung mga kung ano-anong hula, minsan hindi naman totoo. Like for instance, huwag kayong mag-alala, bago dumating yung tribulation, dadagitin na muna tayo. Hindi yun ang pag-asa. Hindi yung pagtakas sa hirap ang pag-asa. Kaya tuloy ngayon yung mga Kristiyano kung mamuhay eh. No? Kasi hindi naman, okay lang yan. Kasi bago naman dumating yung mga pagtatatak na yan, bago dumating yung mga antikristo na yan, wala na tayo rito. Hello? Turo yan ng pastor mo, pero hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bago dumating yung trumpet call, we will experience terrible times. Bahagi tayo na makakaranas nun. Kaya nga sabi sa verse 18, therefore encourage one another. Na kahit anong hirap ang dinadanas natin ngayon, kahit anong pagdurusa dinadanas natin ngayon, ma-encourage tayo ng katotohanan, babalik ang Panginoon. At kung hindi natin makita at patay na tayo nung dumating yon, may pag-asa ka pa rin dahil una kang bubuhayin. Amen? Bilang Kristiyano, iyon ang ating blessed hope. Kaya nga pag tinuturo natin ang resurrection, ikino-connect natin dito na yung resurrection ng Panginoon ang ating marubdob na pag-asa. That is our blessed hope. Dahil kung hindi nabuhay si Kristo, hindi totoo ang bagay na ito, hindi natin ito mapanghahawakan. Pero ang tapang-tapang ni Pablong ipangaral ito at sinasabi sa ating i-encourage ninyo ang bawat isa ng bagay na ito dahil ito'y mangyayari at ito'y totoo. Amen? Yan ang Reformed perspective. Christ's return is public, not secret. Matthew 24, 29, 31. Ito po, Olivet Discourse. Immediately after the distress of those days, pagkatapos ng distress ng araw na yon,
Ano ang mangyayari mga kapatid? Ito po yung palatandaan eh. Di ba tinanong, bigyan mo kami ng palatandaan ng iyong pagbalik. Tingnan niyo po kung kailan babalik ang Panginoon. Magdidilim ang araw. The sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. Verse 30. Then, during that time, total chaos yun mga kapatid. Nagbabagsakan ng mga bituin, yung mga heavenly bodies nagsisiuga, umuuga. Lindol yan mga kapatid. Umuuga eh. Kasi pag umuga yung earth, pakiramdam natin umuuga yung itaas. But here, it is not the heavenly bodies that probably will be shaken, but the world. Kapag gumalaw ang mundo, tingin natin sa taas, umuuga. Then verse 30. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. And then, all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call. Look at the trumpet call. And they will gather his elect. Look at those words. He and they will gather his elect. Sino igagather? The elect. From the four winds, from the end of the heavens to the other. Kaya ang pagbalik ng Panginoon sa Matthew 24, linaw hindi sikreto yan. Huwag ninyong pag ganon yung event. Alam nyo, kaya matatawa kayo pag nagtuturo mga dispensationalist eh. Sila mismo bumuo ng sarili nilang kwento eh. Gumawa sila ng sarili nilang kwento. Naubod ng gulo. Samantalang kung gusto nyo malaman paano pagbalik ni Kristo, basahin nyo lang yung Matthew 24. And you will see. Hindi yan kinontra ni Pablo sa mga turo ni Apostol Pablo sa Thessalonica, sa Corinto, magkakatugma ang kanyang pinaniniwalaan. And judgment and redemption occur together. Judgment and redemption occur. 1 Thessalonians, 2 Thessalonians 1, 6-10. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to those who are troubled and to us as well. Kailan mangyayari? This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. Tandaan niyo sa mundong ito talagang sometimes it's not fair. You will suffer persecution. You will be in trouble. Pero ang sabi diyan, verse 8, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. On the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you because you believed our testimony to you. So this passage emphasizes Christ's return as a moment of both judgment and redemption, occurring simultaneously rather than in separate stages. Pinaghihiwalay po kasi yan ng mga dispensational eh. It will occur simultaneously. Amen? So siguro po at this point medyo napapag-intindi na natin ito, yung reform perspective. Hindi ko po kayo pinipilit kumbinsihin, pero kung ano po yung pinaniniwalaan nyo, manatili kayo dyan. Yan ang turo ng pastor ninyo eh. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, ito po ay part ng reform perspective. Ngayon, ano hamon bilang pastor? Anong pastoral implications nito at application 1? Hope in Christ's return. Encourage believers to remain faithful. Umasa tayo sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Kung kailan, we do not know.
Kung ano palatandaan, nakikita na ninyo. Kung ano dapat natin gawin, i-encourage natin ang mananampalataya na manatiling tapat. The biblical teaching of Christ's return encourages believers to remain steadfast in faith, knowing that the resurrection and glorification are secure in Him. Amen? Kaya nga, di ba? Regeneration, tapos conversion, sanctification, o di ba? Meron pa pala, naando pa yung mga justification, andun yung redemption. So, yun yung mga order of salvation eh. Pero nasa dulo, kung Kristiyano ka, nandun ka na ngayon sa sanctification, pagpapakabanal. Ngayon, sa panahon ng sanctification, kung ikay mamamatay at dumating si Kristo, you will be resurrected. Amen? Pero may mga hindi na makaka-experience sa resurrection kasi maaaring dumating ang Panginoon na sila'y buhay. So ano ang gagawin na lang? Magkakaroon ng tinatawag na glorification. Babaguhin ang nabubulok ng hindi nabubulok. Amen? So secured ang mananampalataya, ang elect sa ating Panginoong Hesukristo. That is supposed to be the pastoral implications and applications. Anong dapat iwasan? Iwasan natin ang sensationalism and speculation. Ito malupit eh. Ang hilig-hilig mag-sensational ng mga pastor para manakot sa mga miyembro. Imagine niyo, gospel, evangelism, pagkatapos ang topic eschatology. Minsan nakakatawa eh. Para lang makakumbinsi at makapanakot ng mga tao na merong nagbabantang kaparusahan sa pagbalik ng Panginoon, tatakutin ng mga tao. That is not even the gospel. Point people to their sin and point them to the necessity of the redemptive work of Christ. What Christ did on the cross, that's the gospel. Avoid sensationalism and no date setting or speculation. Napakarami na pong nasumpungang mga bulaang pastor dahil sa panghuhula, kailan ng petsa, kailan darating at kung ano-ano pa. Many have attempted to set dates or sensationalize the rapture, leading to what? To confusion. The Reformed perspective encourages believers to focus on what? To focus on faithful living rather than the end times speculations. Ang daming gawain. Ang daming dapat gawin. Magtuon ang mga kaalib sa pagiging tapat sa Panginoon, sa paglilingkod ng may katapatan, at pagsunod sa mga ipinag-uutos dahil yun ang mandato ng Matthew 28:19-20. Teach them to obey what Jesus has commanded. Tama. Sa halip na mag-speculate. The harvest is plenty and Christ needs many harvesters. Tandaan na sa Matthew 24, binanggit ng Panginoon that the gospel of the kingdom will be preached to all the world. And then the end will come. Kaya yun ang pagtuunan ng pansin. Huwag yung kung ano-ano. Mga palatandaan ng Antikristo, may pagpatatak na ngayon sa noo at kung ano-ano pa, na wala nang ginawa kundi bantayan ng Israel, yung mga digmaan doon. Manong mag-concentrate na lang kayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yan ang epekto. Yan ang produkto ng dispensationalist view. Panguli, perseverance through tribulations. Tandaan, Christians endure trials, not escape them. Ang mga mananampalataya, pinagtatagumpayan ang pagsubok, hindi tinatakasan. Kaya yung prinsipyo ng secret rapture para takasan ng tribulation, that is unbiblical.
because that is unbecoming of what Christ had already taught. Si Jesus hindi siya tumakas. Si Jesus hinarap ang lahat ng pagsubok. Hindi tumakas sa mundong ito sa kahirapan. In fact, hinarap ang kahirapan hanggang kamatayan sa krus. Ganon ang kanyang iniwang halimbawa, ganon ang buhay ni Pablo, ganon ang buhay ng mga naunang mga apostol. Tapos tayo iba? Mukhang mali, hindi po ba? So, bilang conclusion, I would like to conclude this. The Reformed view affirms one final return of Christ. Pagbalik niya, yun na po yun. Hahatulan ang hindi mananampalataya, paparusahan. Ang mga matuwid, we will be with the Lord forever. Period. Resurrection and glorification occurs at His coming. We will be glorified sa mga buhay. Yung mga patay will be resurrected. See? Let us avoid the errors of dispensationalism. And D encourages faithfulness and readiness for Christ's return. Ultimately, the promise of Christ's return should inspire hope, faithfulness, and a command and a commitment to the gospel until He comes again. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po sa Tinig ng Pag-asa.